Hey, this is Miss Marge. Welcome to my channel. It's another day of tutorial. Kung interested po kayo sa aking mga topics, please don't forget na mag-subscribe para updated kayo sa aking mga updated tutorial vlogs. And browse lang po kayo sa aking channel. Baka may other videos pa po akong makatulong sa inyo. But before tayo mag-proceed sa ating topic for today, gusto ko lang po muna i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto nyong magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa mga promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So, to continue with our topic kung paano ba mag-apply ng SSS loan online, make sure meron na kayong naka-enroll na bank account dito sa inyong SSS online account. Kung wala pa po, panoorin nyo po dito sa channel ko yung video kung paano mag-enroll ng bank account dito sa SSS account nyo. So, updated process na po yon as of 2026. Ilalagay ko rin po yung link ng video to sa description at comment section ng video to para i-click nyo na lang po. So once meron na kayong na-enroll na bank account dito sa inyong SSS online account at approved na siya ni SSS, so mag-apply na tayo ng loan. So para maka-apply ng loan, so gamit ang inyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni sss.gov.ph. Pag nasa website na po kayo ni SSS, click nyo po yung create my SSS account or login. By the way, this process pala is applicable para sa mga self-employed or voluntary paying member at sa mga employed. So, same process lang po siya. May pagkakaiba lang ng konti. Mamaya explain ko siya. Pero ganito rin yung step-by-step process. Pati po OFW and mga household employees or yung mga housewife, basta naguhulog na SSS, same process lang po ng pag-apply ng loan. Meron lang konting pagkakaiba mamaya. So, later papakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba. Once na-click nyo na po yung create my SSS or login, mapupunta naman na kayo sa register to my SSS and start transacting online. So, dahil may user ID and password na po kayo, ang i-click nyo po is login. Kung wala pa po kayong user ID and password, i-click nyo po is create account. So, gagawa ako ng ibang tutorial kung paano mag-create ng SSS online account. Pero dahil dito sa example natin, meron na tayong SSS online account. So, click nyo lang po yung login para mag-login po kayo sa inyong SSS online account. Then, mapupunta na po tayo sa login page ni SSS. So, type nyo lang po yung user ID and password nyo sa inyong SSS online account and then click nyo po yung sign in. Then, click nyo po yung one-time PIN through SMS para mag-text po sa inyo ng OTP or one-time PIN sa SSS. Make sure po updated po yung mobile number nyo dito sa SSS kasi nagte-text po sila ng OTP. So, lahat po ng magla-login sa SSS ay required ang OTP. Kung hindi na po updated yung cellphone number or mobile number nyo dito sa SSS, need nyo pong pumunta sa SSS office para ipa-update ang mobile number or cellphone number nyo. So once nag-text na po sa inyo ng OTP or one-time PIN sa SSS, type nyo lang po sa box na yan yung 6-digit na OTP and then click nyo po yung login. Then, mapupunta kayo sa data privacy notice ng SSS. So, scroll nyo lang po pababa yan, basahin nyo lang po. Kung agree naman po kayo dyan, click nyo lang yung I agree sa baba. After that, mapupunta na kayo sa inyong SSS online account. So, sa bandang taas, sa kaliwa, may makikita kayong tatlong guhit. So, click nyo po yung tatlong guhit na yon. Then, may mga lalabas na choices. Click nyo po yung loans. Sa baba ng loans, may lalabas po ulit na choices. Click nyo po yung salary loan. Then, mapupunta na kayo sa application process. So, scroll nyo lang po pababa and then may makikita kayo dyan na reminder. Basahin nyo lang po yan
And then scroll nyo lang ulit pababa hanggang makita nyo yung forms na dapat pilapan. So para sa mga employed, may makikita kayong ganito na certifying employer. Sa mga voluntary paying member, OFW, or self-employed, wala po kayong makikita na certifying employer. Pero same process lang po. Ito lang yung pagkakaiba. Sa employed, meron nito. Sa self-employed, wala po nito. So, double check nyo po kung tama yung details ng employer name nyo and yung employer branch and yung employer SSS ID. Pero normally po, tama na yan. Yan yung pinaka-latest or recent na naguhulog na employer nyo sa inyong SSS. So, double check nyo na lang. Automatic may fill up na yan. Kung employed kayo ngayon, automatic dapat yung name ng company nyo yung nakalagay dyan. Scroll nyo lang po pababa and then makikita nyo naman yung loan amount and disbursement. And then sa loanable amount na box, isi-select nyo po dyan kung magkano po yung gusto nyong i-loan kay SSS. So, click nyo lang po yung arrow pababa. Pero by the way, kung ano po yung amount na nakalagay dyan sa loanable amount, yan na po yung maximum na amount na pwede nyong i-loan kay SSS. And ang maximum na pwede nating i-loan kay SSS kahit napakarami nyo ng contribution, kahit malalaki yung contribution nyo, 40,000 lang po yung maximum na pwede nating i-loan kay SSS. Dapat at least may 72 months ka na contribution at 20,000 pataas po yung salary credit mo or yung sahod mo para ma-avail mo yung 40,000 na salary loan dito kay SSS. And sa box naman ng disbursement bank, isi-select nyo po dyan kung anong bangko yung pagdidepositohan nyo ng inyong SSS loan. Kung ano po yung na-approve and in-enroll nyo dun sa inyong bank disbursement. So make sure po active po yung in-enroll yung bank account ha. Dapat nakaka-receive pa rin nyo ng pera and sa inyo po nakapangalan yung bank account na yun. So click nyo lang po yung arrow pababa para ma-select nyo po yung bank account kung saan nyo papadeposit yung loan nyo. So ganito po siya. I-click nyo lang kung ano yung bangko na pagdidepositohan nyo. Click nyo lang para malagyan ng tuldok para ma-select na po siya dyan. So once nakapag-select na kayo ng loanable amount at disbursement bank, malalagyan na po siya ng check. So, ang next naman po is click nyo po yung next arrow sa baba. By the way guys, OFW, self-employed or employed, lahat po is magpipill up nitong loan amount and disbursement. Kasi ito yung kung magkano ilo-loan nyo and saan i-deposit yung ilo-loan nyo. So, once na-click nyo na yung next button, so, next is mapupunta naman kayo sa disclosure. So, ida-download nyo na po yung disclosure statement nyo. So, click nyo lang po yung open para ma-download nyo yung disclosure statement nyo. So, ganito po yung tsura niya. Parang summary po siya kung magkano yung kaltas nyo every sahod. So, yan po yung babayaran nyo sa inyong SSS loan. So, screenshot nyo na lang yan and then save nyo. Kasi po, possible hingin po to ng HR nyo para makita nila kung magkano po yung i-deduct nila sa sahod mo para i-remit sa salary loan mo kay SSS. Kung employed ka po, ibibigay mo to sa inyong company, sa HR nyo para ikaltas po yung loan deduction nyo para bayaran po ni company yung SSS loan mo. So, once na-save nyo na yung disclosure statement nyo, so balik lang kayo ulit dun sa may disclosure kung saan nyo din na-download yung disclosure statement. And then, scroll nyo lang po pababa and then makikita nyo po tong I have read and understand the declaration and authorization. So, click nyo lang po yung box dyan para malagyan ng check and then click nyo po yung next button sa baba sa kanan. Then next is yung certification, agreement, and promissory note. Pero sa taas niyan may nakalagay na loan proceed will be credited to your bank account. Double check nyo po yung bank account nyo kung tama at yung bangko nyo, yung name ng bangko. So, basahin nyo lang po yung certification, agreement, and promissory note kung agree po kayo and then scroll nyo lang po pababa. Kung agree po kayo dun sa certification and promissory note ni SSS, click nyo lang po yung box ng I hereby confirm para malagyan ng check and then click nyo lang po yung next button sa baba sa kanan. Then, may magpa-pop up na confirm salary loan. So, mapapansin nyo, 40K po yung in-apply na loan kanina. 39,000 na lang siya. Kasi may processing fee po si SSS. So, kung agree naman kayo dyan, click nyo lang po yung box ng I confirm para malagyan ng check. And then, click nyo po yung confirm button.
So once na-click nyo na yung confirm button, may lalabas na notification na you have successfully submitted your salary loan application. And then nakalagay dyan na yung loan proceed ay makikredit sa inyong bank account. Double check nyo po yung account number ha. And then nakalagay din dyan yung transaction number. And sa bandang baba, naka-note kung employed ka, we are awaiting for your employer certification. So kung employed po kayo, inform nyo po yung employer nyo na nag-apply po kayo sa SSS. Screenshot nyo po ito and then pwede nyo po itong isend sa kanila para i-approve po nila yung SSS loan application nyo online. And or pwede rin yung statement of account, yung kanina, yung may summary ng deduction, pwede nyo rin pong i-send yon sa inyong office or sa HR para i-approve nila yung SSS loan application nyo as reference nila. Screenshot nyo na lang to para may copy kayo ng transaction number. Kung hindi po kayo employed like voluntary paying member, OFW, or self-employed, no need nang i-approve ng employer kasi si SSS na po yung mag-a-approve ng loan application nyo. Kung employed kayo, once na-approve na siya ni employer nyo, ang next process is si SSS na ang mag-a-approve ng loan application nyo. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. Kung nahihirapan po kayo sa inyong mga online transactions, message nyo lang po ang aming Facebook page para mag-guide po namin kayo. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga updated tutorial vlogs. And please don't forget din po na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!